Warning! Bitag Live Morning caters to mature audiences. Topics discussed are particularly on hot, timely, current issues purposely intended for Filipino viewers and listeners worldwide. Discussions may contain language that may not be appropriate for some sensitive audiences. If you do not approve of the content listed above, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer maturity is advised. Babalikan ho natin KKK. Katang-isip ba yan? Katotohanan ba yan o kasinungalingan yan? Let me introduce another, bago ho to sa dictionary ho ni Ben Tulfo sa Bitag Live. Do you understand the meaning of KKK para doon sa mga, the critics and the opposition, and everybody else can join right in and figure out exactly. Do you understand the meaning of KKK? Katang-isip ba yan? Katotohanan ba yan? Kasinungalingan ba yan? Katang-isip. Katotohanan. Kasinungalingan. Next time you read the news, and next time you listen to some news or watch news, or next time you listen to some, whoever out there behind the microphone or in front of the camera, make sure that you're trying to process it and discern it, critically discerning in your mind, and try to look for, is this another KKK? And it's okay to look to say KKK. Now, these days, we have to be very careful in the way we analyze and process information na nanggagaling ho sa media. Kasama ho ako doon. You can process it. Ngayon, ako ini-introduce ko, I have the balls to tell you, you can use the same standard and the yardstick na gusto ko hong sabihin sa inyo, gamitin nyo rin ho sa akin sa inyong paghuhusga ho, sa inyong pakikinig ho sa akin. Para sa akin ho kasi, when I say KKK, marami hong well-meaning critics, marami hong mga former officials in government, marami ho sa the world of academe, marami hong mga sinasabi ho natin mga analysts dyan, who cares, and the legend of their own time, or maybe existent, is still existence, that they can talk to you. Now, let me tell you, katang-isip, isang bagay nagmumula lamang sa iyong isipan base doon sa iyong suspicions and doubts doon sa mga nangyayari sa inyong kapaligiran, and then you make a statement on the basis of what you see, and so therefore you create a fiction. Katang-isip. Gagawa kayo ng katang-isip. Ang katang-isip mo na yan, maaring totoo. Pero saan ba naggaling yan? Sa iyong suspecha lang, sa iyong hinala, sa iyong pagdududa sa mga nakikita mo, sa mga aksyon ng gobyerno o aksyon ng ginagawa ng isang opisyal, or sa mga kaganapan sa paligid mo, katang-isip. Everything is all about fiction. How do you separate fiction, katang-isip, sa katotohanan? Kung minsan, mga boss, itong katang-isip na to, sasabi ho sa isa doon sa mga K sa KKK, itong katang-isip na kung minsan, it comes out from a mind of somebody who may be analytical, but yung katang-isip na yan, it still have to be proven and validated whether it's true or not. Ngayon, ano hong kanyang validation sa katang-isip na yan? Is there any truth into it? Maybe yes. So, ang well-meaning intention ng sinasabi ho natin, parang si Laila de Lima, now let me play the role of defending Laila de Lima, kasi baka sabihin nyo lagi kung tinitira, and et al. Na maybe from the katang-isip na nakikita ninyo, you want to challenge in the basis, ano bang tamang pamantayan na standard sa mga police procedures o naman mga bagay na nakikita nyo sa mga binubutasan doon sa mga ginagawa ng gobyerno, administrasyon, which we can understand that that's what you're doing because you're adversarial, you're confrontational, because the word is opposition. So, yung katang-isip na yan, maaaring nagmumula sa suspecha. Halimbawa, katang-isip doon sa sinasabi, mga nakachinelas yan. Therefore, you make a conclusion, mga hihirap ng sakla, yan lang kaya nyo. Mga nakasandalyas yan. Nasaan yung mga talagang, mga nakasapatos na talagang, kung ang sapatos ay cost is 25,000 pesos, ang isang sapatos ay 15,000 pesos, mga signature shoes na yan, na gusto ninyo makita nagbubulagtaan. Saan mo sila makikita? Makikita mo sila doon sa mga high-end nightclubs and bars na may katabing Daisy pa yan. So, okay, so ngayon, you make your validation on the basis of chinelas, sandalyas. Katang-isip muna. Okay, nakita mo, and then you make your analysis, and then you make your evaluation, and then it's time to validate. But you're not ready to validate. Hindi mo pa kayang patunayan. So, therefore, you initiate something. Let's initiate Senate investigation. Maghahanap tayo ng butas. Tingnan muna natin yung sinasabi hong
etong manual ng mga pulis na yan kasi baka hindi na sinusunod. Sabi nga ni Bato, itapon ko kayo sa inyo mga libro na yan, wala naman kaming nilalabag. This was when I did the interview shoot from the hips, like almost a month ago. Ngayon, nasa katang-isip pa lang ho tayo. Simula sa katang-isip, sa iyong pagdududa, sa iyong pagsususpecha, titingnan mo ngayon sa mga kaganapan, ginagawa mo certain sense of analysis mo, and because you're doing exactly as a fiscalizer for this administration, and so therefore you gather enough evidence, pieces of evidence that will link and say and justify, and then, it's not only justify, but it also conclude that you're right. So, maghihingi kayo ng Senate investigation. Okay? So ngayon, magpo-produce kayo ng mga witnesses. Depende kay mga witnesses mo, yes sir, opo sir. So then i-implant mo ngayon yung katang-isip na pag-iisip. Kahit hindi totoo, kasi you use testimonial evidence. Unless you have specific videos or audios or something that could be validated, totoo yan. We're talking about videos of mga police operations. I'm not here to talk about the yellow journalism about videos na whatnot, mga personal na bagay. Alis nyo yan kasi hindi yan ang pinag-uusapan. Baka malituho kayo eh. Okay? So ngayon, meron ng ibang katotohanan talaga. So okay, from katang-isip, na nag-form sa utak mo, na inisip mo, itong mga ginagawa ni President Duterte, ito kalokohan to. Talagang malapit na tayo maging killing fields, summary execution to. Kita mo, nakachinelas na kasandalyos na yan. Pinapatay nila. Yan lang kaya nila. Cardboard justice kung tawagin. Nakalagay, cardboard justice. Huwag tularan, drug pusher ako. Okay, that's from the word katang-isip. Make your judgment and conclusion on the basis of what you see without being proven and validated of facts and evidence. Do I sound like an attorney rito? Sigurado maintindihan ako ni Attorney Mel Santamaria. Okay, now ngayon, pagdating ho roon sa sinasabing katotohanan, it is true. Totoo. Kaya mong patunayan. Kaya mong panindigan. Ito ang mga pieces of ebidensya na talagang mapapatunayan mo. Kung minsan, may sinasabing katotohanan na may halong katang-isip. So, dadagdagan mo yung katotohanan base doon sa katang-isip. Ngayon, titibay ngayon. Anong purpose mo? Para magkaroon ng pagdududa ang mga tao at mabawasan ang tiwala at kumpiyansa sa ginagawa ng gobyerno. Dahil sa ganon, nakikita nila, they're very objective of why you're doing it on the basis of presenting facts, presenting katotohanan, pero nanggaling ho dun sa sinasabing katang-isip na malapit mo papatunayan because nag-produce ka ng mga witnesses. So, ang mangyayari ngayon, yung katotohanan na sinasabi mo na madagdagan na resulta ng katang-isip pero napatunayan mo, totoo, tama yung suspecha mo, okay lang yun. Paano yung may katotohanan ka tapos may kasinungalingan ka, pinaghalo mo half truth, half lies, pero nagmula sa sinasabing katang-isip. Naloko na. So mag-iingat ho tayo sa sinasabi ho nating analysis and validation, especially if you're accusing somebody and hindi mo kayang patunayan sa ebidensya. Okay? Kaya sinasabing in the court of sinasabing public opinion and aid of legislation and sinasabing Senate hearing. Are you guys listening to me? Kayo dyan sa Senado? Come on. Come on, bring it on. Titigil pa ba kayo? Tutuloy nyo. O baka nahihiya na kayo, o tinatablan ba kayo, o sige lang, sino may mga bayag sa inyo? Pagpatuloy nyo, itayo nyo yung bandera ni Laila de Lima, para na sa ganun, dara-diretso tayo. Ngayon, may mga boss, ang sa akin, may talagang purely kasinungalingan. Nagagawin mo totoo, magpuproduce ka ng witness, para ililink yung sinasabing katang-isip mo na kasinungalingan, na katang-isip pa, magpuproduce ka ng witness na hindi totoo, pero magsisinungaling para sa iyo. Ang daming ginawa ho ng ganyan si Benigno Aquino at saka yung kanya mga sinasabing ewan. At marami hong mga hindi totoong witnesses, yung mga witnesses bayad. Ito ho yung aking sinasabi. Mag-iingat ho tayo sa ngayon na kung saan the war on drugs continues. And then, of course, we expect the opposition to work well and watch the administration. Na may karapatan kayo na talagang yan, panindigan nyo yung inyong saysay naman ang pananatili nyo dyan sa Senado o sa Kongreso na patunayan nyo kung ano yung gusto yung patunayan. Pero teka muna. Hindi ba tagagawa kayo ng batas? Hindi ba batas ang ginagawa nyo? O gusto nyo tingnan na may butas yung batas, yung mga manual na gusto nyo baguhin? Is that what you're saying? Or are you out there using it as a forum para, kumbaga, makagiba? Sometimes, you know what? These are the things na matalinong usap. Baka hindi nyo maabot. Mag-iingat ho tayo sa mga kasinungalingan,
Una muna, katang-isip muna. Magsisimula sa pagdududa. Ngayon, isa-challenge mo ngayon yan. Magpuproduce ka ng witnesses to see kung totoo yung katang-isip mo. Yung fiction na ginawa mo sa utak mo. Kung totoo ba yan? I don't know. Tanong mo kay Laila de Lima et al. I don't know. Totoo ba yung katotohanan niya? Ay, tanong mo kay Laila de Lima kasi may mga witnesses daw siya. Or mayroong ibang bagay na mapapatunayan dito may mga summary execution. Well, okay. What about kasinungalingan? Yan ba mga witness na yan? Totoo o hindi? Kaya ako ho talagang pabor ho ako na talagang tuloy yung Senate hearing. Kung sino man may mga bayag sa inyo, may mga betlog din sa Senado, go ahead. Uncut hutang sinasabi ko, uncensored. I will say the way I should say it. In the name of truth. Don't mind my language and terminologies because I'm not here to make fun of everybody. But that's the way to say courage, balls. If you don't have the balls, aba silbi mo. We want balls, senators with balls, to come up in the open and then stand up, speak of the truth. Pero if you don't want to withhold the truth na pahawak mo yung katotohanan, na pahawak ang katotohanan, hindi mo nilalabas ang katotohanan, tapos itinago mong katotohanan, then nagsisinungaling ka. You hear me? Senator Laila de Lima, ihiwalay mo yung personal na bangayan ninyo ni President Duterte bagkos importante at malaman ng taong bayan, ebidensya ipakita. Ako sino mga testigo mo na yan. Ngayon, nag-back out ka, well, unless otherwise you have that advisor mo o sino man yung mga nabahag ang buntot na nagkalansingan yung mga bombol sa mga kasamahan mo dyan et al. Sa Senado, na sinabi sa'yo, sabihin mo ganito, hindi ka lalaban sa presidente. Sabihin mo, spare my family. Parang importante magkaroon tayo ng sinasabing awa effect. Let's just get the sympathy of people. Let's see if we could get the same results na ginawa ni Chief Justice Sereno na hindi talaga nagsalita. And so, nag-guilty si President Digong, nag-apologize. Dito, masama ang ginawa sa'yo. May, kailangan, pasuri natin yan. Kailangan yung simpati ng tao dumami para mabawasan yung tiwala nila sa ginagawa ng gobyerno. Ikaw yung aming simbolo ng pang-aapi. Ikaw yung naapi sa Senado. Akala ko ba doon sa sinasabi, boom! Ako si Laila de Lima. Ako magpapakulong kung sino man mga tiwali. Ako magpapakulong kung sino man abusado. Ako si Laila de Lima sa Senado. Na ngayon, nandiyan ka na sa Senado, anong gagawin mo? Hey, anybody else out there in Senate listening to me, or any one of you, mga staff ng senators or advisors or friends of the senators, this is Ben Tulfo speaking. And then you know what? You can upload it. We will upload this in our YouTube, and then from there you can simply watch it. Did I say anything libelous? No. Masakit lang aking mga sinasabi because in search for truth, Filipino people deserves truth. Do not withhold truth. Do not try to hide the truth. Karapatan ng Pilipino na marinig yung katotohanan. Kapag itinago mong katotohanan at hindi mo inilabas ang katotohanan, sinungaling ka na. Do you hear me, Laila de Lima, and the rest of those nasa Senado? What evidence do you have? Can we see that?